Ako din ay nagpapasalamat kay Sara Duterte. Nag-iwan ng utang ang dating mayor. 17 billion. Sino nagbabayad? Si Mayor. Ako din ay nagpapasalamat kay Sara Duterte. Kung hindi sa kanya, hindi nyo gagawin, mga chairman, ang mga bagay na ito. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Meron lang akong ipapakitang mga video ngayong gabi para malaman po ninyo. Wag na? O wag na raw? Sabi ng anak ko, wag na. O sige, makikinig ako sa kanya. Natatakot na ako dito eh. Pag nakikita ko, natatakot na ako eh. Noon siya natatakot sa akin eh. Oo. Pero alam nyo, hindi ko alam kung bakit kinakailangan pang gawin ng ating Vice President yan, di ba? Wala naman siyang inaccuse sa akin eh. Wala naman siyang nasabi na masama sa akin. Kundi ipakita lang yung ninakaw niyang picture sa Facebook ko. Katunayan yan, kalahati nga lang yun eh, nakalagay sa Facebook ko. Yung kalahati nun, yung picture ni Albert Einstein eh, na nakadila din eh. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto ko rin maging genius na katulad niya. Alam niyo naman, ang pagdila po, ay hindi po yung walang respeto. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yun eh. Ang mga Pilipino mahilig dumila eh. Number one, jokingly. Nagbibiro. O kaya naman, pag dumila yan, ibig sabihin, buti nga. Buti nga. Di ba? In fact, gusto ko sabihin sa anak ko, bakit hindi tayo magpagawa ng tarpaulin? Ng picture ko nakadila, itatapat ko doon sa picture ng kalaban ko. Kasi yung kalaban ko, hindi nagsasabi kapag naglalagay ng tarpaulin eh. Sa mga bahay. Pag nag-house to house po ako, yung mga tao ron sa loob, sinasabi sa akin, Congressman, maaring yung isa may tarpaulin dito, hindi ko nais tanggalin. Baka ma-issue pa ako. Pero yun nasa puso ko, si Bene Abante. Oo. Pero meron ding mga may-ari ng bahay, talagang tinatanggal po nila. Hindi ako nag-utos nun, ha? Oo. Talagang tinanggal lang po nila at nilagay yung aking tarpaulin. Ang mga staff ko, bago maglagay ng tarpaulin, nagsasabi po sila sa may-ari ng bahay, pwede po ba na maglagay? Yun ang ibig sabihin ng respeto. Pero, yung naglalagay ka ng tarpaulin, kahit na yung dating mayor, ganoon din ang ginagawa niya, hindi yung nagsasabi sa mga bahay nilalagay, aba, yun po ang walang respeto. Kung ang pinag-uusapan dito ay respeto, kinakailangan po malaman nila kung sinong meron. Kahit kailan, ang Asenso Manileño hindi po nanira ng kalaban. Now, binabanggit po ng kalaban namin, real talk. Ano ba talaga ang real talk? Number one, hindi kami naninira. Number two, ito ang tanong ko. Meron nagtatanong sa akin, bakit ko sinusuportahan si Hani Lacuna? Ano ang sagot ko sa kanila? Tanong din, ito ang tanong, meron bang nagawang masama si Hani sa Maynila?
Meron pang katiwalaan kayo narinig kay Hani sa Maynila? Meron ba siyang nagawang hindi maganda sa mga Manileño? Meron ba siyang issue ng korupsyon? Wala pala eh. Bakit hindi natin bigyan ng pangalawang termino? Sa totoo lang ho, sa wikang Ingles, 3 years is too short for a good leader. But 3 years is too long for a bad leader. Si Hani Lacuna po ay mabuting leader. Mabuting mayor. Maiksi sa kanya ang 3 taon. At dahilan sa puso niya, maikli ang 3 taon kahit kailan. Hindi niya inisip na iwanan ang lungsod ng Maynila. Gusto niyang ituloy ang kanyang nais gawin. Nakita po ninyo, andito po si Philip Lacuna. Itong si Philip Lacuna, gustong-gusto ko to eh. Oo, talagang kinakampaign ko ito kahit saan eh. Bakit ho? Senior na rin po ako. O iba sa inyo, senior na, hindi ba? March 13, nakatanggap tayo ng 3,000. Tama ho ba ako? Oo. May akda nun si Philip Lacuna. Yun ay request ng Mayora Hani Lacuna sa kanya. Sapagkat kay Hani Lacuna at kay Philip, napakahalaga ng mga senior citizen. Ngayon, ako rin nakatanggap ng 3,000. Tinanggap ko. Kailangan ko eh. Wala na akong pangkampanya. Yung misis ko, ayan, birthday niya ngayon. Ha? Andun Ayan. Nakatanggap din ng 3,000 yan. Oo. Tapos yung 3,000 ko, kinuha din niya. Oo. Yun po yung ganda. Ngayon, sasabihin ng kalaban, real talk po ito ha. Sabi niya palagi, real talk, di ba? Oo. Bakit ngayon lang? Bakit hindi noon? Ako po ay nag-aral ng commerce, accounting, management. Alam ko ang ibig sabihin ng budget. Nung ako konsehal, ako po ang chairman ng Committee on Ways and Means. Ngayon po sa Kongreso, vice chairman ako ng Committee on Appropriations. Kami ang nagbabalangkas ng budget. Ngayon, ang pangit naman na umakda si Philip ng isang batas na hindi kayang gawin ng mayor ng Maynila. Bakit po? Sapagkat nag-iwan ng utang ang dating mayor. 17 billion. Sino nagbabayad? Si mayor. Binabudget po niya ang budget ng Maynila upang bayaran ang 300 million every month. Hindi naman siya ang nangutang. Oo. Tanong, sino ba talaga nagbabayad ng utang? Tayo. Tayo mga taxpayers. Tama ho ba? Tayo mga nagbabayad ng buwis ang nagbabayad po ng utang. O tanong, Tanong ho, tayo ba'y kinonsulta ng umutang nung siya'y umutang? Hindi ba? Tinanong ba ang mga barangay chairman, uutang ako. Ano ang palagay ng constituent ninyo? Sa Committee on Ways and Means, merong palaging consultation kapag pinag-uusapan ang taxation. Sa Committee on Appropriations, merong palaging committee hearing at pinapatawag ang mga stake players
kapag pinag-uusapan ang budget ng Pilipinas, dapat din na bago mangutang ang isang mayor, kanyang dapat konsultahin ang mga Manileño. Ginawa ba niya? Hindi ho. Kaya ngayon ho, tayo ang nagbabayad ng utang. Ngayon, meron pa ako nakitang t-shirt na bigay ng isang tumatakbong mayor. Nakalagay po doon, Manila is not for sale. Sabi ko, tama ito ah. Hindi ba? Sabi ko, ano kayang ibig sabihin nito? Sino ba nagbenta ng mga property ng Maynila? Your guess is as good as mine. Alam nyo na, hindi ba? Eto, kinonsulta ba tayo nung nagbenta ng property ng Maynila? Tayo ba'y kinonsulta? Hindi eh. Sino ba may-ari ng property? Isang tao lang ba? O ang buong Maynila? Dapat lamang na kung ano man ang nais gawin ng City Hall, pag pinag-uusapan ng property o pinag-uusapan ng utang, dapat merong consultation ng bayan ng Maynila. Kaya sinusuportahan ko si Mayora sapagkat ngayong kanyang pangalawang termino, lalo niyang pwedeng i-prove ang kanyang sarili. Tama ho ba ako? Because 3 years is too short for a good leader. Eh di pagbigyan natin ng pangalawang termino. Okay ho ba yun? Tingnan niyo ha. Itong mga konsehal ko, lahat po yan, may advocacy yan. Hindi po yan tumatayo sa entablado tulad ng ibang mga konsehal na nagsasayaw sa harapan ninyo, na nagsasabi ng kung ano-ano, pero walang malinis at malinaw na plataforma. O baka naman makalimutan niyo pa ako. Baka kalimutan niyo ba ako? Tulungan niyo na ako na makatapos ang termino ko, ha? Please, ha? Kahit anong mangyari. Oo. Kahit na sino pang pumunta dito. Kahit na pumunta uli si Vice President. Ibang picture naman ang ninakaw sa Facebook ko. Ipapakita sa inyo. Oo. Tulungan nyo si Bene Abante na makatapos ng kanyang termino. Maraming salamat po sa inyo. Mauuna na ho ako. Palagay ko, andyan si Mayor eh. Di ba? Andyan si Mayor natin eh. Okay ba? Okay ba yung ating guest of honor ngayong gabi? Si Mayora Hani Lacuna. Sige. Halika na. Techuya. Ayan, maraming salamat po, Congressman Benny Abante. Muli si Congressman Benny